Makinig ng mabuti dahil ang mga salitang ito ay hindi para sa mga taong nais lamang marinig ang kanilang gusto. Ang mga salitang ito ay para sa mga taong handa nang harapin ang katotohanan kahit na ito ay masakit. Narito ka dahil sa isang dahilan. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkakataon, at hindi ito patunay na ikaw ay mahina o walang halaga. Ngunit bago natin tuklasin kung bakit ka talaga nandito, kailangan nating baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa iyong sarili. Malamang sinabi sa iyo na ikaw ay masyadong mabuti, masyadong mapagmahal, masyadong bukas sa puso, masyadong handang magbigay, at dahil dito, nagsimula kang maniwala na ang iyong kabutihan ay iyong kahinaan. Ngunit ito ay isang kasinungalingan na kailangan nating baguhin ngayon. Ang iyong kapakanan ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan na hindi mo pa naiintindihan. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga taong may malalim na puso, ang mga taong may kakayahang magmahal ng malalim, ang mga taong may konsensya at integridad, ito ang mga taong hinahanap ng mga narsisista. Hindi nila hinahanap ang mga taong walang puso. Hinahanap nila ang mga taong may puso na sapat na malalaki upang magsikap na baguhin sila. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Ang iyong pagmamahal ay hindi sapat. Ang iyong dedikasyon ay hindi sapat. Ang iyong pagsisikap ay hindi sapat. Dahil ang taong ito ay hindi nangangailangan ng pagmamahal. Kailangan nila ng kontrol, kailangan nila ng kapangyarihan, kailangan nila ng isang espeho na magpapakita sa kanila na sila ay mahalaga, kahit na alam nila sa loob ng kanilang puso na hindi nila alam kung paano magmahal ng tunay, at ikaw ay naging espeho na yon. Ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Ang pagiging espeho para sa isang narsisista ay hindi tungkol sa pagbibigay ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng iyong sarili, ang iyong kapayapaan, ang iyong katiwasayan, ang iyong pangarap, ang iyong kinabukasan. Ito ay ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang ganitong malalim na sakit. Hindi ito simpleng pagsisira ng puso. Ito ay isang uri ng pagkawala na mas malalim kaysa sa ordinaryong pagkakahiwalay. Ito ay parang nawala ka sa iyong sarili habang sinisikap mong mahanap ang iyong sarili sa kanilang mga mata. Ngunit ngayon, kailangan mong marinig ito. Hindi ka nawala. Ikaw ay nandito pa rin, at ang iyong pagbabalik sa iyong sarili ay nagsisimula sa pag-unawa kung bakit ka nandito sa unang lugar. Maraming tao ang magsasabi sa iyo na ikaw ay napili ng Diyos o ikaw ay may espesyal na misyon. At habang may katotohanan dito, ito ay hindi ang buong kwento. Ang buong kwento ay mas komplikado, mas malalim at mas makapangyarihan. Ang katotohanan ay ito. Ikaw ay nandito dahil sa kombinasyon ng iyong kabutihan at ang iyong mga pattern na hindi mo pa naiintindihan. Ikaw ay nandito dahil sa mga bagay na natutunan mo tungkol sa pag-ibig mula pa noong ikaw ay bata. Ikaw ay nandito dahil sa mga mensahe na natanggap mo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng kapwa at utang na loob sa ating kultura. Alam mo ba kung ano ang utang na loob? Ito ay isang malalim na konsepto sa ating kultura. Ang ideya na kung may nagbigay sa iyo ng kabutihan, ikaw ay may utang na loob sa kanila. Ngunit ang mga narsisista ay alam kung paano gamitin ito. Sila ay nagbibigay ng maliit na kabutihan upang lumikha ng malaking utang. At pagkatapos, ginagamit nila ang utang na ito upang kontrolin ka. Nag-sacrifice ako para sa iyo, sabi nila. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, sabi nila. At ikaw, dahil sa iyong malalim na puso at ang iyong kultura na nagtuturo sa iyo na magpasalamat at magbigay ng respeto, ay nagsimulang maniwala na ikaw ay may utang na loob na hindi mo kailanman mababayaran. Ito ay ang unang tanda na ikaw ay nasa isang relasyon na hindi malusog. Ngunit hindi ito ang iyong kasalanan. Ito ay hindi dahil sa iyong kabutihan. Ito ay dahil sa iyong kultura, sa iyong pamilya, sa mga pattern na ipinasa sa iyo ng mga taong mahal mo.
At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating tuklasin ang tunay na dahilan kung bakit ka nandito. Hindi upang magdulot ng pagkakasala, hindi upang sabihin sa iyo na ikaw ay mali, kundi upang bigyan ka ng kapangyarihan na maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga pagpipilian. Sa mga susunod na oras, kami ay maglalakbay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng iyong karanasan. Kami ay titingin sa kung paano ka nakakonekta sa taong ito. Kami ay titingin sa kung paano ka naging bahagi ng kanilang laro. At pinakamahalaga, kami ay titingin sa kung paano ka maaaring lumabas mula dito, hindi bilang isang taong nabigo, kundi bilang isang taong nag-awaken. Dahil ang tunay na kwento dito ay hindi tungkol sa iyo na napili ng Diyos upang mag-suffer. Ito ay tungkol sa iyo na pumili para sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa iyong lakas na hindi mo pa nalalaman na mayroon ka. Handa ka na ba na marinig ang katotohanan? Ngayon na nandito ka na, kailangan nating baguhin ang isa sa mga pinakamalalim na kasinungalingan na naniniwala ka. Ang kasinungalingang ito ay hindi galing sa narsisista. Ito ay galing sa iyo. At ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasinungalingan na sinabi nila sa iyo. Ang kasinungalinga ay ito: ikaw ay isang biktima na walang kapangyarihan. Ngunit ito ay hindi ang buong katotohanan. At kailangan mong marinig ito ng malinaw dahil ang katotohang ito ay magbabago sa lahat. Ikaw ay hindi simpleng biktima. Ikaw ay isang taong gumawa ng mga pagpipilian. Ang ilan ay mabuti at ang ilan ay hindi. At ngayon ay nandito ka dahil sa kombinasyon ng mga pagpipiliang iyon. Alam ko na ito ay mahirap marinig. Alam ko na gusto mo lamang marinig na hindi ito iyong kasalanan at siya ang masama. At habang may katotohanan dito, ang buong kwento ay mas komplikado, mas malalim at mas makapangyarihan. Ang komplikadong ito ay ang susi sa iyong tunay na pagpapahintulot. Tingnan natin ang unang kasinungalingan na ito ng malalim. Ang kasinungalingang ito ay nagsasabi na siya ay ganap na masama at ikaw ay ganap na mabuti. Ito ay ang pinakamadaling kasinungalinga na maniwala dahil kung siya ay ganap na masama, kung gayon, ang iyong pagmamahal ay hindi sapat dahil walang pag-asa. At kung ikaw ay ganap na mabuti, kung gayon ang iyong pagsisikap ay dapat na sapat. Ngunit ang realidad ay mas komplikado kaysa dito. Ang mga narsisista ay hindi mga demonyo na walang puso. Sila ay mga taong may malalim na insekuridad, malalim na takot, at malalim na kawalang kakayahan na makipag-ugnayan sa tunay na emosyon. Sila ay mga taong sa ilang punto sa kanilang buhay ay natutunan na ang paraan upang manatiling ligtas ay kontrolin ang lahat at lahat sa paligid nila. Ito ay hindi nangangahulugang sila ay hindi responsable sa kanilang mga aksyon. Ito ay nangangahulugang sila ay responsable, ngunit ang kanilang responsibilidad ay hindi ang iyong responsibilidad na ayusin o baguhin. At ikaw ay hindi ganap na mabuti. Ikaw ay isang taong may malalim na puso, ngunit may mga pattern na hindi mo pa naiintindihan. Ikaw ay isang taong may kakayahang magmahal ng malalim, ngunit may mga limitasyon na hindi mo pa natatanggap. Ikaw ay isang taong may integridad, ngunit may mga lugar kung saan ikaw ay nag-compromise ng iyong integridad upang manatiling konektado sa taong hindi karapat-dapat. Ito ay hindi ginagawang ikaw ay masama. Ito ay ginagawang ikaw ay tao. At ang pagiging tao ay nangangahulugang may mga pagkakamali at mga lugar kung saan kailangan mong lumaki. Ngayon tingnan natin ang pangalawang kasinungalingan na ito. Ang kasinungalingang ito ay nagsasabi na kung magsikap ka ng sapat, magbabago siya. Ito ay ang kasinungalinga na nagdulot sa iyo sa punto kung saan ka ngayon. Ito ay ang kasinungalinga na nagsabi sa iyo na kung magbigay ka ng mas maraming pag-ibig, mas maraming atensyon, mas maraming pagsisikap, ay magbabago siya at magiging ang taong gusto mo siyang maging.
Ngunit dito ang katotohanan na kailangan mong marinig ng malinaw at direkta. Ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa pag-ibig ng ibang tao. Ito ay nanggagaling sa sariling pagnanais na magbago, sa sariling determinasyon na maging mas mabuti, sa sariling pagkilala na may problema na kailangan ayusin. At ang narsisista ay hindi nais na magbago. Bakit nila gugustuhin? Sila ay kumikita sa status quo. Sila ay kumikita sa iyong pagsisikap. Sila ay kumikita sa iyong pag-asa. Sila ay kumikita sa iyong pagmamahal at sa iyong dedikasyon na magbigay ng isa pang pagkakataon. Ang sistema ay gumagana para sa kanila. Kaya bakit nila gugustuhin itong baguhin? Ngunit dito ang bahagi na kailangan mong marinig tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga pagpipilian. Ikaw ay nag-invest ng lahat ng iyong enerhiya, lahat ng iyong oras, lahat ng iyong emosyon sa pagbabago ng isang taong hindi nais na magbago. At habang ginagawa mo ito, ano ang nangyari sa iyong sarili? Ano ang nangyari sa iyong mga pangarap? Ano ang nangyari sa iyong kapayapaan? Ano ang nangyari sa iyong koneksyon sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong sarili? Ito ay hindi tungkol sa pagkakasala o paghahatid ng hukay. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung paano ka naging bahagi ng isang sistema na hindi malusog. Ikaw ay hindi alam kung paano pumili para sa iyong sarili dahil ang iyong kultura, ang iyong pamilya, ang iyong mga karanasan ay nagturo sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang magsakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang magsikap ng walang tigil. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang hindi kailanman sumuko, hindi kailanman magbigay ng pag-asa, hindi kailanman sabihin na sapat na. Ito ay ang mensahe na natanggap mo mula sa iyong mga magulang, mula sa iyong komunidad, mula sa iyong relihiyon. Ngunit ito ay isang kasinungalinga na kailangan nating baguhin ngayon dahil ito ay nagdudulot sa iyo sa mga relasyong nakakapinsala. Ang ikatlong kasinungalinga ay ito: ang iyong kabutihan ay ang iyong kahinaan. Marinig mo ito mula sa lahat ng dako. Ikaw ay masyadong mabuti. Ikaw ay masyadong mapagmahal. Ikaw ay masyadong bukas sa puso. Ikaw ay masyadong handang magbigay. At dahil dito, nagsimula kang maniwala na ang iyong mga katangiang ito ay ang dahilan kung bakit ka nasama at bakit ka nandito. Ngunit ito ay isang kasinungalinga na ginawa ng mga taong nais na kontrolin ka, na nais na gawing responsable ka para sa kanilang mga emosyon, na nais na gawing masama ang iyong kabutihan upang manatili kang nakahook. Ang iyong kabutihan ay hindi ang iyong kahinaan. Ang iyong kabutihan ay ang iyong kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihang ito ay kailangang gabayan ng karunungan at ng pag-unawa. Ang kapangyarihang ito ay kailangang gabayan ng mga hangganan na malinaw at matatag. Ang kapangyarihang ito ay kailangang gabayan ng pag-unawa sa kung sino ang karapat-dapat sa iyong kabutihan at sino ang hindi. Sino ang magagamit nito laban sa iyo at sino ang magpapahalaga nito? Maraming tao ang hindi karapat-dapat sa iyong kabutihan at ito ay hindi dahil sa kanila ay masama. Ito ay dahil sa kanila ay hindi handa na tumanggap ng ganitong uri ng pag-ibig. Ang ikaapat na kasinungalinga ay ang pinakamalalim at ang pinakamakasama. Ito ay ang kasinungalingang nagsasabi na ikaw ay nag-fail dahil hindi ka sapat, hindi ka maganda, hindi ka matalino, hindi ka karapat-dapat. At kung hindi ka sapat, kung hindi ka maganda, kung hindi ka matalino, ay magbabago siya. Ito ay ang kasinungalinga na nagdudulot sa iyo ng pinakamalaking sakit at ang pinakamalaking pagdududa sa iyong sarili. Ngunit marinig mo ito ng malinaw at direkta dahil ito ay ang katotohanan na magbabago sa iyong buhay. Walang antas ng sapat na magbabago sa isang taong hindi nais na magbago. Walang antas ng kagandahan, walang antas ng talino, walang antas ng dedikasyon na magbabago sa kanilang puso kung hindi nila mismo ang pipiliin na magbago.
Ang problema ay hindi ikaw. Ang problema ay ang sistema. Ang problema ay ang relasyon na ito. Ang problema ay ang taong pumili na kontrolin, manipulahin at gamitin ang iyong pag-ibig bilang sandata laban sa iyo, bilang paraan upang manatiling may kapangyarihan sa iyo. Ngunit dito ang bahagi na mahirap marinig at tanggapin. Ikaw ay pumili na manatili. Ikaw ay pumili na magpatuloy. Ikaw ay pumili na magbigay ng isa pang pagkakataon. At isa pang. Ikaw ay pumili na magbigay ng iyong buong puso sa taong hindi alam kung paano mahalin ito. Ito ay hindi ginagawang ikaw ay masama o walang puso. Ito ay ginagawang ikaw ay isang taong may malalim na puso na hindi alam kung paano magprotekta sa iyong sarili, na hindi natuto kung paano sabihin ang hindi, na hindi naturo kung paano pumili para sa iyong sarili kahit na ito ay nangangahulugang magsama sa iba. Ang tunay na kasinungalinga na kailangan nating baguhin ay ito. Ikaw ay isang biktima na walang kapangyarihan. Ikaw ay isang taong hindi makakagawa ng pagbabago. Ikaw ay isang taong kailangang maghintay para sa iba na magbigay sa iyo ng permiso upang maging masaya at maging libre. Ngunit ito ay hindi totoo. Ikaw ay may kapangyarihan. Ikaw ay laging may kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay nasa iyong mga pagpipilian. Ang kapangyarihang ito ay nasa iyong kakayahang sabihin ang hindi, na sabihin ang sapat na sabihin ang ito ay hindi na para sa akin. Ang kapangyarihang ito ay nasa iyong kakayahang pumili para sa iyong sarili, kahit na ito ay nangangahulugang magsama sa iba o magsama sa iyong pamilya. Ngunit upang gamitin ang kapangyarihang ito, kailangan mong unang tanggapin ang iyong responsibilidad. Hindi ang responsibilidad para sa kanilang mga aksyon, para sa kanilang mga kasinungalinga, para sa kanilang pagpili na maging narsisista, kundi ang responsibilidad para sa iyong mga pagpipilian. Ang responsibilidad na kinikilala na ikaw ay pumili na manatili. Ikaw ay pumili na magpatuloy. Ikaw ay pumili na magbigay ng isa pang pagkakataon. Ikaw ay pumili na magbigay ng iyong buong sarili sa taong hindi karapat-dapat. At ngayon, kailangan mong pumili na umalis, na magprotekta sa iyong sarili, na ilagay ang iyong kapakanan sa unahan. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang biktima at ng isang taong nag-awaken. Ang biktima ay naniniwala na walang kapangyarihan. Ang taong nag-awaken ay kinikilala na laging may kapangyarihan at ang kapangyarihang ito ay nagsisimula sa pagkilala sa iyong mga pagpipilian at sa pagbabago ng mga ito. Ito ay ang simula ng iyong tunay na pagpapahintulot. Ngayon na naiintindihan mo na ang mga kasinungalingan na ito at kung paano ka nakakonekta sa sistema na ito, kailangan nating tuklasin ang tunay na kalikasan ng taong ito. Hindi ito simpleng taong may maling pag-uugali. Hindi ito simpleng taong kailangan ng mas maraming pag-ibig. Ito ay isang taong may malalim na pangangailangan para sa kontrol, para sa kapangyarihan, para sa pagiging sentro ng iyong mundo. At upang maunawaan kung bakit ka nandito, kailangan mong maunawaan kung paano sila nag-iisip at kung paano sila kumikilos. Ang narsisismo ay hindi simpleng pagmamahal sa sarili. Ito ay isang malalim na kawalang kakayahan na makipag-ugnayan sa tunay na emosyon, sa tunay na koneksyon, sa tunay na pag-ibig. Ang isang taong may narsisistikong personalidad ay hindi nakakakita ng ibang tao bilang mga taong may sariling puso, sariling pangarap, sariling pangangailangan. Nakikita nila ang ibang tao bilang mga ekstensyon ng kanilang sarili, bilang mga tool na maaaring gamitin upang makamit ang kanilang mga layunin. Ito ay hindi kasinungalinga na sinasabi nila sa iyo. Ito ay ang tunay na paraan ng kanilang pag-iisip. Ngunit dito ang bahagi na mahalagang maunawaan. Ang narsisismo ay may iba't ibang antas. May mga taong may malalim na narsisistikong personalidad na kinikilala ng mga profesional bilang isang disorder.
At may mga taong may narsisistikong mga katangian na hindi kasing severe. Ang pagkakaiba ay mahalaga dahil ito ay nag-aapekto sa kung paano mo sila dapat harapin at kung ano ang posibilidad ng pagbabago. Ang isang taong may clinical narcissistic personality disorder ay may malalim na kawalang kakayahan na magbago dahil hindi nila nakikita ang problema sa kanilang sarili. Ang isang taong may narsisistikong mga katangian ay maaaring magbago kung sila ay handang harapin ang kanilang mga isyu at magtrabaho sa kanilang sarili. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, lalo na kung ikaw ay nandito at nagbabasa nito, ang taong ito ay hindi handang magbago. Bakit? Dahil ang kanilang sistema ay gumagana. Sila ay nakakakuha ng kung ano ang kailangan nila mula sa iyo. Sila ay nakakakuha ng atensyon, ng pag-ibig, ng dedikasyon, ng iyong buong enerhiya. At habang nakakakuha sila ng lahat ng ito, bakit nila gugustuhin itong baguhin? Ang pagbabago ay nangangahulugang kailangang tanggapin ang kanilang mga pagkakamali, kailangang magpakita ng vulnerability, kailangang magbigay ng tunay na pag-ibig. At ito ay mga bagay na hindi nila kayang gawin. Ang mga narsisista ay may malalim na takot. Ang takot na ito ay nakatagong malalim sa loob nila. At ito ay ang dahilan ng lahat ng kanilang mga aksyon. Ang takot na ito ay ang takot na hindi sila sapat. Ang takot na ito ay ang takot na kung makikita kanila ng tunay, kung makikita mo ang kanilang tunay na sarili, ay iiwan mo sila. Kaya naman sila ay lumilikha ng isang mask, isang persona na perpekto, na walang kapintasan, na nangunguna sa lahat. At ginagamit nila ang mask na ito upang kontrolin ang lahat sa paligid nila, upang masiguro na hindi ka kailanman makakakita ng kanilang tunay na sarili. Ito ay ang dahilan kung bakit sila ay kailangang maging sentro ng atensyon. Ito ay ang dahilan kung bakit sila ay kailangang kontrolin ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ito ay ang dahilan kung bakit sila ay kailangang magbigay ng gaslighting, ng manipulation, ng emotional abuse. Hindi ito dahil sila ay masama. Ito ay dahil sila ay takot. Sila ay takot na makita mo kung sino talaga sila. Sila ay takot na hindi ka mamahalin ang kanilang tunay na sarili. Na kaya naman sila ay gumagawa ng isang mundo kung saan ikaw ay laging nagkakamali, laging hindi sapat, laging kailangan na magbigay ng isa pang pagkakataon. Ngunit dito ang bahagi na kailangan mong marinig tungkol sa iyong kultura at kung paano ito ginagamit laban sa iyo. Sa ating kultura, ang konsepto ng utang na loob ay napakalakas. Ito ay ang ideya na kung may nagbigay sa iyo ng kabutihan, ikaw ay may malalim na obligasyon na magbigay ng kabutihan sa kanila. Ito ay isang magandang konsepto kapag ginagamit ng tama, ngunit ang mga narsisista ay alam kung paano gamitin ito upang kontrolin ka. Sila ay nagbibigay ng maliit na kabutihan at pagkatapos ay ginagamit ang utang na loob na ito upang makakuha ng malaking bagay mula sa iyo. Sila ay nagsasabi, nag-sacrifice ako para sa iyo. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Kaya naman dapat kang magbigay sa akin ng lahat ng iyong atensyon, lahat ng iyong pag-ibig, lahat ng iyong dedikasyon. At ikaw dahil sa iyong malalim na puso at ang iyong kultura na nagtuturo sa iyo na magpasalamat at magbigay ng respeto, ay nagsimulang maniwala na ikaw ay may utang na loob na hindi mo kailanman mababayaran. Ito ay isang perpektong paraan upang kontrolin ka dahil walang hanggang utang na loob. Lagi kang may utang, lagi kang kailangang magbigay, lagi kang kailangang magsikap. Ang aming kultura ay nagtuturo din sa atin ng pakikipagkapwa-tao, ng pagmamahal sa kapwa, ng pag-unawa sa emosyon ng iba. Ito ay isang magandang katangian, ngunit ang mga narsisista ay alam kung paano gamitin ito laban sa iyo. Sila ay nagsasabi na ikaw ay masyadong mabuti, masyadong mapagmahal, at dahil dito ikaw ay dapat na magpatuloy na magbigay kahit na sila ay hindi nagbibigay.
Sila ay ginagamit ang iyong pakikipagkapwa-tao upang gawing responsable ka para sa kanilang kaligayahan, para sa kanilang emosyon, para sa kanilang buhay. Ito ay ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakakahanap ng kanilang sarili sa mga relasyong narsisistiko. Ang ating kultura ay nagtuturo sa atin na magbigay, na magsakripisyo, na hindi sumuko. Ngunit ang mga narsisista ay alam kung paano gamitin ang mga katangiang ito upang kontrolin ka at gawing responsable ka para sa kanilang kaligayahan. Sila ay alam na ang ating kultura ay nagtuturo sa atin na magpasalamat, na magbigay ng respeto, na hindi magdulot ng hiya sa pamilya. Kaya naman sila ay gumagamit ng mga ito upang manatili kang nakahook. Ngunit dito ang tunay na katotohanan na kailangan mong marinig. Ang narsisista ay hindi nangangailangan ng iyong pag-ibig upang magbago. Ang narsisista ay hindi nangangailangan ng iyong dedikasyon upang maging mas mabuti. Ang narsisista ay hindi nangangailangan ng iyong pagmamahal upang maging mas malalim na tao. Ang lahat ng ito ay mga kasinungalinga na sinabi mo sa iyong sarili upang manatiling may pag-asa. Ngunit ang pag-asa na ito ay ang nagdadala sa iyo sa mas malalim na sakit. Ang tunay na katotohanan ay ito. Ang narsisista ay kumikita sa iyong pagsisikap. Sila ay kumikita sa iyong pag-asa. Sila ay kumikita sa iyong pagmamahal. Habang ikaw ay nag-invest ng lahat ng iyong enerhiya sa pagbabago nila, sila ay nag-invest ng kanilang enerhiya sa pagpapanatili sa iyo na nakahook. Ito ay isang laro na hindi mo mananalo dahil ang mga patakaran ay ginawa para sa kanila na manalo. Ang tanging paraan upang manalo ay hindi maglaro. Ngunit bago ka umalis, kailangan mong maunawaan kung bakit ka nandito sa unang lugar. Hindi ito dahil sa kanila. Ito ay dahil sa iyo. Ito ay dahil sa mga pattern na natuto mo tungkol sa pag-ibig, tungkol sa relasyon, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Ito ay dahil sa mga mensahe na natanggap mo mula sa iyong pamilya, mula sa iyong komunidad, mula sa iyong kultura. Ito ay dahil sa mga lugar kung saan ikaw ay hindi natuto kung paano magprotekta sa iyong sarili, kung paano sabihin ang hindi, kung paano pumili para sa iyong sarili. Ang pag-unawa sa narsisista ay hindi upang magbigay sa iyo ng dahilan upang manatili. Ito ay upang bigyan ka ng kapangyarihan na umalis. Dahil kapag nauunawaan mo kung paano sila nag-iisip, kung paano sila kumikilos, kung bakit sila kumikilos, ay nauunawaan mo na walang ginagawa mo na magbabago sa kanila, walang pagmamahal na sapat, walang dedikasyon na sapat, walang pagsisikap na sapat. Ang tanging bagay na magbabago ay ang kanilang sariling pagnanais na magbago. At ito ay hindi nangyayari sa karamihan ng mga kaso. Ngayon na nauunawaan mo ang narsisista at kung paano sila nag-iisip, kailangan nating baguhin ang isa sa mga pinakamahalagang kasinungalinga na naniniwala ka. Ang kasinungalingang ito ay nagsasabi na ikaw ay napili ng Diyos, na ikaw ay may espesyal na misyon, na ang iyong pag-suffer ay may malalim na layunin sa kalangitan. Ngunit ito ay isang kasinungalinga na kailangan nating baguhin dahil ito ay pumipigil sa iyo na makita ang tunay na proposito ng iyong buhay. Ang tunay na proposito ay hindi tungkol sa pagiging napili. Ito ay tungkol sa pagpili. Ang tunay na proposito ay hindi tungkol sa pag-suffer para sa isang mataas na layunin. Ito ay tungkol sa pag-suffer bilang isang bahagi ng iyong paglaki at pagkatapos ay pumili na hindi na mag-suffer. Ang tunay na proposito ay hindi tungkol sa pagbabago ng isang taong hindi nais na magbago. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong sarili, sa pagkilala sa iyong mga pattern at sa pagpili na maging mas mabuti. Maraming tao ang nagsasabi sa iyo na ikaw ay napili dahil ikaw ay malakas. Ngunit ito ay hindi ang buong katotohanan. Ikaw ay hindi napili dahil sa iyong lakas.
Ikaw ay napili dahil sa iyong vulnerability. Ikaw ay napili dahil sa iyong kakayahang magmahal ng malalim. Ikaw ay napili dahil sa iyong kultura na nagtuturo sa iyo na magbigay at magsakripisyo. Ang narsisista ay nakita ang mga katangiang ito at alam nilang maaari nilang gamitin ito upang kontrolin ka. Ngunit dito ang bahagi na kailangan mong marinig ng malinaw. Ang pagiging napili ay hindi nangangahulugang ikaw ay espesyal sa paraang maganda. Ito ay nangangahulugang ikaw ay napili dahil sa iyong vulnerability at ito ay isang bagay na kailangan mong baguhin. Ito ay hindi tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong vulnerability ay isang lakas, ngunit ito ay kailangang protektahan ng karunungan at ng mga hangganan. Ang tunay na propósito ay nagsisimula sa pag-unawa sa kung bakit ka nandito. Ito ay nagsisimula sa pagkilala na ikaw ay may mga pattern na hindi mo pa naiintindihan. Ito ay nagsisimula sa pagkilala na ang iyong pamilya, ang iyong kultura, ang iyong mga karanasan ay nagturo sa iyo ng mga bagay tungkol sa pag-ibig na hindi totoo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang magsakripisyo ng iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang magbigay habang pinoprotektahan ang iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang sabihin ang hindi kapag ang hindi ay kailangan. Ang propósito ay hindi isang malalaking misyon na naghihintay sa iyo sa kalangitan. Ang propósito ay ang araw-araw na pagpili na maging mas mabuti kaysa kahapon. Ang propósito ay ang pagpili na protektahan ang iyong kapayapaan. Ang propósito ay ang pagpili na magbigay ng pag-ibig sa mga taong karapat-dapat nito. Ang propósito ay ang pagpili na maging modelo para sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, sa iyong komunidad ng kung paano dapat tratuhin ang sarili. Maraming tao ang nagsasabi na ang iyong propósito ay magbago ng narsisista, ngunit ito ay isang kasinungalinga. Ang iyong propósito ay hindi magbago ng isang taong hindi nais na magbago. Ang iyong propósito ay magbago ng iyong sarili. Ang iyong propósito ay maging isang taong may malalim na puso, ngunit may matatag na hangganan. Ang iyong propósito ay maging isang taong nakakaintindi ng emosyon ng iba, ngunit hindi nag-aalaw sa emosyon ng iba na kontrolin ang iyong buhay. Ito ay ang dahilan kung bakit kailangan mong umalis. Hindi dahil sa iyo ay napili ng Diyos na mag-suffer, kundi dahil sa iyo ay napili ng iyong sarili na maging mas mabuti. Ang pagpili na umalis ay hindi pagkakamali. Ito ay ang pinakamahusay na pagpili na maaari mong gawin para sa iyong propósito. Dahil habang ikaw ay nandito, habang ikaw ay nag-invest ng lahat ng iyong enerhiya sa pagbabago ng isang taong hindi nais na magbago, ikaw ay hindi lumalaki. Ikaw ay hindi nag-e-evolve. Ikaw ay hindi nagiging ang taong dapat mong maging. Ang tunay na propósito ay nagsisimula sa pagkilala sa iyong lakas. Ngunit hindi ang lakas na magbigay ng walang hanggan. Ito ay ang lakas na sabihin ang hindi. Ito ay ang lakas na umalis. Ito ay ang lakas na protektahan ang iyong sarili. Ito ay ang lakas na pumili para sa iyong sarili kahit na ito ay nangangahulugang magsama sa iba. Ito ay ang lakas na kinikilala na ang iyong kabutihan ay hindi dapat gamitin bilang sandata laban sa iyo. Sa ating kultura, meron tayong konsepto ng lakas ng loob. Ito ay ang korahe, ang determinasyon, ang kakayahang harapin ang mga hamon. Ngunit maraming tao ang nag-iisip na ang lakas ng loob ay nangangahulugang magpatuloy, magbigay ng isa pang pagkakataon, hindi sumuko. Ngunit ito ay hindi ang tunay na kahulugan ng lakas ng loob. Ang tunay na lakas ng loob ay ang kakayahang harapin ang katotohanan kahit na ito ay masakit. Ang tunay na lakas ng loob ay ang kakayahang umalis mula sa isang relasyong hindi malusog. Ang tunay na lakas ng loob ay ang kakayahang sabihin ang hindi sa isang taong mahal mo.
Na ang propósito ay hindi isang bagay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Ito ay isang bagay na lumilikha mo ngayon sa bawat pagpipilian na ginagawa mo. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang umalis. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang magprotekta sa iyong sarili. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang magbigay ng pag-ibig sa mga taong karapat-dapat nito. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang maging modelo ng healthy na relasyon para sa iyong mga mahal sa buhay. Ngunit upang makamit ang propósito na ito, kailangan mong unang tanggapin na ikaw ay hindi napili dahil sa iyong kabutihan. Ikaw ay napili dahil sa iyong vulnerability at ito ay isang bagay na kailangan mong baguhin. Kailangan mong tanggapin na ang iyong pamilya, ang iyong kultura, ang iyong mga karanasan ay nagturo sa iyo ng mga bagay na hindi totoo tungkol sa pag-ibig. Kailangan mong tanggapin na ang iyong pagsisikap na magbago ng narsisista ay hindi ang iyong propósito. Ang iyong propósito ay magbago ng iyong sarili. Ito ay ang simula ng tunay na propósito. Hindi ang propósito na naghihintay sa iyo sa kalangitan, kundi ang propósito na lumilikha mo sa bawat pagpipilian na ginagawa mo ngayon. Ang propósito na ito ay nagsisimula sa pagkilala sa iyong sarili, sa iyong mga pattern, sa iyong mga pangangailangan. Ang propósito na ito ay nagsisimula sa pagpili na maging mas mabuti kaysa sa narsisista na nag-iwan sa iyo. Ang propósito na ito ay nagsisimula sa pagpili na maging modelo ng tunay na pag-ibig para sa iyong komunidad. Ngayon na nauunawaan mo ang tunay na propósito, kailangan nating tuklasin ang mga siklo na kailangan mong putlin. Hindi ito simpleng siklo ng relasyon. Ito ay mga siklo na nagsimula bago ka pa man ipanganak. Ito ay mga siklo na ipinasa sa iyo ng iyong mga magulang, ng iyong mga lolo at lola, ng iyong buong pamilya. At ngayon, sa pamamagitan ng iyong pagkilala sa mga siklong ito, ikaw ay may pagkakataon na putlin ang mga ito para sa iyong mga anak at para sa iyong kinabukasan. Ang unang siklo na kailangan mong putlin ay ang siklo ng pagtanggap ng abuso bilang bahagi ng pag-ibig. Maraming tao ang lumaki sa mga pamilyang kung saan ang emosyonal na abuso, ang manipulation, ang kontrola ay normal. Ang iyong mga magulang ay maaaring hindi nag-intend na magturo sa iyo ng mga bagay na ito, ngunit ang kanilang mga aksyon ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa kanilang mga salita. Ikaw ay nakita kung paano ang iyong ama o ina ay tumanggap ng hindi magandang pag-uugali mula sa kanilang partner. Ikaw ay nakita kung paano sila ay nag-excuse, nag-justify, nag-hope na magbabago. At dahil dito, ikaw ay natutunan na ito ay normal. Ito ay bahagi ng pag-ibig, ngunit ito ay hindi normal. Ito ay hindi bahagi ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi dapat magdulot ng sakit. Ang pag-ibig ay hindi dapat magdulot ng takot. Ang pag-ibig ay hindi dapat magdulot ng pagdududa sa iyong sarili. Ngunit dahil sa iyong pamilya, dahil sa iyong kultura, dahil sa mga mensahe na natanggap mo, ikaw ay nagsimulang maniwala na ang pag-ibig ay dapat magdulot ng lahat ng ito. Kaya naman, kapag nahanap mo ang isang taong narsisista, ikaw ay hindi nakita ito bilang isang problema. Ikaw ay nakita ito bilang isang hamon na kailangan mong lampasan, bilang isang pagkakataon na magpakita ng iyong pag-ibig. Ang pangalawang siklo ay ang siklo ng pagiging responsable para sa emosyon ng iba. Sa ating kultura, ang mga bata ay madalas na itinuro na ang kanilang responsibilidad ay gawing masaya ang kanilang mga magulang. Kung ang iyong ama ay masama, ikaw ay dapat na gawing masaya siya. Kung ang iyong ina ay malungkot, ikaw ay dapat na gawing masaya siya. Ikaw ay natuto na ang iyong halaga ay nakabatay sa kung gaano mo sila magagawang masaya. Kaya naman, kapag nahanap mo ang isang taong narsisista na laging malungkot, laging nagdadamdam ng walang halaga, ikaw ay agad na nag-take ng responsibilidad.
Ikaw ay nag-assume na ikaw ang dapat na gawing masaya siya. Ikaw ay nag-assume na kung hindi siya masaya, ito ay dahil sa iyo. Ngunit ito ay isang kasinungalinga. Ang emosyon ng ibang tao ay hindi ang iyong responsibilidad. Ang kaligayahan ng ibang tao ay hindi ang iyong responsibilidad. Ang iyong responsibilidad ay ang iyong sarili. Ang iyong responsibilidad ay ang iyong kapayapaan. Ang iyong responsibilidad ay ang iyong kaligayahan. Ngunit dahil sa iyong pamilya, dahil sa iyong kultura, ikaw ay natuto na ang iyong pangangailangan ay hindi mahalaga. Ang pangangailangan ng iba ay mas mahalaga. Kaya naman ikaw ay patuloy na nagbibigay, patuloy na nagsisikap, patuloy na nag-sacrifice ng iyong sarili upang gawing masaya ang iba. Ang ikatlong siklo ay ang siklo ng pagiging mute tungkol sa mga problema. Sa maraming pamilya, lalo na sa ating kultura, ang mga problema ay hindi pinag-uusapan. Ang mga problema ay itinago. Ang mga problema ay pinagsasama. Ang mga problema ay tinatanggap bilang bahagi ng buhay. Ikaw ay natuto na ang pagsasalita tungkol sa mga problema ay nagdudulot ng hiya sa pamilya. Ang pagsasalita tungkol sa mga problema ay nangangahulugang ikaw ay hindi grateful. Ang pagsasalita tungkol sa mga problema ay nangangahulugang ikaw ay nag-aaway sa iyong pamilya. Kaya naman, kapag nagsimula ang narsisista na mag-abuse sa iyo, ikaw ay hindi nagsalita. Ikaw ay nag-suffer ng tahimik. Ikaw ay nag-hope na magbabago. Ikaw ay nag-pray na magbabago. Ngunit ikaw ay hindi nagsalita. Ang pagiging mute ay naging iyong paraan ng pag-cope. Ngunit ang pagiging mute ay hindi nag-solve ng problema. Ito ay nagpapalalim lamang ng problema. Ito ay nagbibigay ng mensahe sa narsisista na sila ay maaaring magpatuloy. Ito ay nagbibigay ng mensahe sa iyong sarili na ang iyong boses ay hindi mahalaga. Kaya naman, ang siklong ito ay kailangan mong putlin, kailangan mong magsalita, kailangan mong sabihin ang katotohanan, kailangan mong ibahagi ang iyong karanasan, hindi dahil sa pamilya, hindi dahil sa kultura, kundi dahil sa iyong sarili. Ang ikaapat na siklo ay ang siklo ng pag-excuse sa mga taong narsisista. Maraming tao ang nagsasabi na ang narsisista ay may malalim na trauma, kaya naman sila ay ganito. Maraming tao ang nagsasabi na ang narsisista ay hindi alam kung paano magmahal, kaya naman sila ay ganito. Maraming tao ang nagsasabi na ang narsisista ay nangangailangan ng tulong, kaya naman ikaw ay dapat na manatili at tumulong. Ngunit ito ay isang siklo na kailangan mong putlin. Ang trauma ng narsisista ay hindi ang iyong responsibilidad. Ang kawalang kakayahan ng narsisista na magmahal ay hindi ang iyong responsibilidad. Ang pangangailangan ng narsisista na tulong ay hindi ang iyong responsibilidad. Ikaw ay hindi therapist. Ikaw ay hindi savior. Ikaw ay hindi ang taong dapat na magbago ng kanilang buhay. Ang iyong responsibilidad ay ang iyong sarili. Kaya naman, ang siklong ito ay kailangan mong putlin. Kailangan mong tanggapin na ang narsisista ay responsable para sa kanilang sarili. Kailangan mong tanggapin na ang narsisista ay may kakayahang magbago kung sila ay nais. Ngunit ang pagbabago na ito ay hindi ang iyong responsibilidad na i-facilitate. Ang pagbabago na ito ay ang kanilang responsibilidad na gawin. Ang ikalimang siklo ay ang siklo ng pag-ignore ng mga warning signs. Maraming tao ang nagsasabi na ikaw ay dapat na nakita ang mga warning signs. Maraming tao ang nagsasabi na ikaw ay dapat na alam na ito ay hindi maganda. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ikaw ay nakita ang mga warning signs. Ikaw ay alam na ito ay hindi maganda. Ngunit ikaw ay pumili na magpatuloy. At ito ay hindi dahil sa iyo ay walang utak. Ito ay dahil sa iyong pamilya, sa iyong kultura, sa iyong mga karanasan na nagturo sa iyo na ang pag-ibig ay nangangahulugang magpatuloy kahit na may mga warning signs. Ngunit ngayon,
Kailangan mong baguhin ang siklong ito. Kailangan mong matuto na makinig sa iyong instinct. Kailangan mong matuto na ang mga warning signs ay mga warning signs. Kailangan mong matuto na ang iyong gut feeling ay hindi nagsisinungaling. Kailangan mong matuto na kung may nagsasabi sa iyo na may problema, mayroon talaga. Kailangan mong matuto na ang iyong boses ay mahalaga. Kailangan mong matuto na ang iyong pag-unawa ay mahalaga. Kailangan mong matuto na ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pag-asa na magbabago ang iba. Ang ika-6 na siklo ay ang siklo ng pag-normalize ng disrespect. Sa maraming pamilya, ang disrespect ay normal. Ang pagiging tinawaran ng pangalan ay normal. Ang pagiging pinagalitan ay normal. Ang pagiging controlled ay normal. Ikaw ay naturo na ito ay bahagi ng buhay. Ito ay bahagi ng pag-ibig, ngunit ito ay hindi normal. Ang respeto ay ang pundasyon ng bawat healthy na relasyon. Kung walang respeto, walang pag-ibig. Walang respeto, walang koneksyon. Walang respeto, walang kinabukasan. Kaya naman, ang siklong ito ay kailangan mong putlin. Kailangan mong maturo na ang respeto ay hindi negotiable. Kailangan mong maturo na kung walang respeto, walang relasyon. Ang pagputol ng mga siklong ito ay hindi madali. Ito ay nangangahulugang kailangan mong harapin ang iyong pamilya. Ito ay nangangahulugang kailangan mong harapin ang iyong kultura. Ito ay nangangahulugang kailangan mong harapin ang iyong sarili. Ngunit ito ay ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin. Dahil habang ikaw ay nandito, habang ikaw ay nag-accept ng mga siklong ito, ikaw ay hindi makakatulong sa iyong mga anak na umalis sa mga siklong ito. Ikaw ay hindi makakatulong sa iyong komunidad na magbago. Ikaw ay hindi makakatulong sa iyong sarili na maging ang taong dapat mong maging. Ang pagputol ng mga siklo ay nagsisimula sa pagkilala. Kailangan mong kilalanin kung aling mga siklo ang iyong dala mula sa iyong pamilya. At kailangan mong kilalanin kung aling mga siklo ang iyong ginagamit upang justify ang iyong panatili sa relasyong ito. Kailangan mong kilalanin kung aling mga siklo ang pumipigil sa iyo na umalis. At pagkatapos, kailangan mong pumili na putlin ang mga ito. Hindi para sa narsisista, hindi para sa iyong pamilya, kundi para sa iyong sarili at para sa iyong kinabukasan. Ngayon na nauunawaan mo ang mga siklo na kailangan mong putlin, kailangan nating tuklasin ang isa sa mga pinakamalalim at pinaka-confusing na aspeto ng iyong relasyon. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng trauma bond at ng tunay na pag-ibig. Maraming tao ang hindi nauunawaan ang pagkakaiba na ito. At dahil dito sila ay nanatili sa mga relasyong narsisistiko ng mas matagal kaysa sa dapat. Kailangan mong maunawaan ang pagkakaiba na ito dahil ito ay ang susi sa iyong pagpapahintulot. Ang trauma bond ay isang psychological na koneksyon na nabubuo kapag ikaw ay nag-experience ng cycle ng abuse at reconciliation. Ito ay nangyayari kapag ang narsisista ay nag-abuse sa iyo. At pagkatapos ay nag-apologize, nag-promise na magbabago at nagbibigay sa iyo ng atensyon at pag-ibig. Ang cycle na ito ay nag-create ng malalim na emotional na koneksyon na mas malalim kaysa sa ordinaryong pag-ibig. Ito ay dahil sa iyong brain chemistry. Kapag ikaw ay nag-experience ng stress at takot, ang iyong katawan ay nag-release ng cortisol. Ngunit kapag ang narsisista ay nag-comfort sa iyo pagkatapos ng abuse, ang iyong katawan ay nag-release ng oxytocin at dopamine. Ang mga chemical na ito ay lumilikha ng malalim na attachment na parang addiction. Ito ay ang dahilan kung bakit mahirap para sa iyo na umalis. Hindi ito dahil sa iyo ay walang utak. Hindi ito dahil sa iyo ay masyadong mabuti. Ito ay dahil sa iyong brain chemistry ay nag-addict sa cycle na ito.
Ang iyong katawan ay nag-crave ng reconciliation dahil alam nito na pagkatapos ng abuse ay may comfort. Ang iyong katawan ay nag-crave ng attention ng narsisista dahil alam nito na ito ay magdudulot ng dopamine rush. Ito ay isang biological na proseso at ito ay hindi ang iyong kasalanan. Ngunit dito ang mahalagang bahagi. Ang trauma bond ay hindi pag-ibig. Ito ay addiction. Ito ay isang malalim na psychological na koneksyon na nabuo sa pamamagitan ng abuse at reconciliation, ngunit ito ay hindi pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi may cycle ng abuse at reconciliation. Ang tunay na pag-ibig ay consistent. Ang tunay na pag-ibig ay safe. Ang tunay na pag-ibig ay nag-i-encourage sa iyo na maging ang best version ng iyong sarili, hindi ang worst version. Ang trauma bond ay nag-i-encourage sa iyo na maging dependent. Ito ay nag-i-encourage sa iyo na mag-focus sa narsisista at sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay nag-i-encourage sa iyo na mag-sacrifice ng iyong sarili upang manatiling konektado. Ang tunay na pag-ibig ay nag-i-encourage sa iyo na maging independent. Ito ay nag-i-encourage sa iyo na mag-focus sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan. Ito ay nag-i-encourage sa iyo na maging ang best version ng iyong sarili. Maraming tao ang nagsasabi na ang iyong koneksyon sa narsisista ay pag-ibig. Ngunit kung titingnan mo ang mga sign, makikita mo na ito ay trauma bond. Ang unang sign ay ito: ikaw ay nag-think tungkol sa narsisista ng buong araw. Ikaw ay nag-wonder kung ano ang ginagawa nila. Ikaw ay nag-wonder kung ano ang iniisip nila tungkol sa iyo. Ikaw ay nag-wonder kung bakit sila nag-act ng ganyan. Ang iyong buong mundo ay nag-revolve sa kanila. Ito ay hindi pag-ibig. Ito ay obsession. Ito ay trauma bond. Ang pangalawang sign ay ito: ikaw ay nag-hope na magbabago sila. Ikaw ay nag-believe na kung magbigay ka ng mas maraming pag-ibig, mas maraming atensyon, mas maraming pagsisikap, ay magbabago sila. Ikaw ay nag-invest ng lahat ng iyong enerhiya sa pagbabago nila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang pag-hope na magbabago ang iba. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang tumanggap ng iba kung sino sila ngayon. Kung gusto mo silang baguhin, ito ay hindi pag-ibig. Ito ay trauma bond. Ang ikatlong sign ay ito: ikaw ay nag-feel ng intense na highs at lows. Kapag ang narsisista ay nagbibigay sa iyo ng atensyon, ikaw ay nag-feel ng euphoria. Ikaw ay nag-feel na ang lahat ay maganda. Ngunit kapag sila ay nag-withdraw, ikaw ay nag-feel ng intense na sakit. Ikaw ay nag-feel na ang mundo ay nagtatapos. Ang tunay na pag-ibig ay mas stable. Ito ay may consistent na warmth, hindi intense na highs at lows. Ang intense na highs at lows ay sign ng trauma bond, hindi pag-ibig. Ang ikaapat na sign ay ito: ikaw ay nag-feel na ikaw ay walang halaga kung wala sila. Ang iyong self-worth ay nakadepende sa kanilang validation. Kung sila ay masaya sa iyo, ikaw ay masaya. Kung sila ay hindi masaya sa iyo, ikaw ay hindi masaya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang ang iyong self-worth ay nakadepende sa iba. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang ang iyong self-worth ay mula sa iyong sarili. Kung ang iyong self-worth ay nakadepende sa narsisista, ito ay trauma bond, hindi pag-ibig. Ang ikalimang sign ay ito: ikaw ay nag-make ng excuses para sa kanilang behavior. Ikaw ay nag-justify ng kanilang mga aksyon. Ikaw ay nag-blame sa iyong sarili para sa kanilang mga aksyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang mag-excuse ng abusive behavior. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang mag-set ng boundaries at mag-hold ng iba accountable. Kung ikaw ay nag-make ng excuses para sa kanilang behavior, ito ay trauma bond, hindi pag-ibig. Ang ika-6 na sign ay ito: ikaw ay nag-feel na ikaw ay hindi makakagawa ng buhay nang wala sila. Ikaw ay nag-feel na ikaw ay kailangan nila upang maging kumpleto.
Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang ikaw ay kailangan ng iba upang maging kumpleto. Ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang ikaw ay kumpleto sa iyong sarili at ang iba ay nagdadagdag sa iyong buhay. Kung ikaw ay nag-feel na ikaw ay kailangan nila, ito ay trauma bond, hindi pag-ibig. Ang ikapitong sign ay ito. Ikaw ay nag-experience ng physical symptoms kapag sila ay nag-withdraw. Ikaw ay nag-feel ng anxiety, ng panic, ng depression. Ang iyong katawan ay nag-crave ng kanilang attention tulad ng isang addict na nag-crave ng droga. Ito ay dahil sa iyong brain chemistry ay nag-addict sa dopamine rush na dulot ng reconciliation. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang nag-experience ng physical withdrawal symptoms. Ito ay trauma bond. Ngayon na nauunawaan mo ang mga sign ng trauma bond, kailangan mong maunawaan kung paano ito naiiba sa tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay may ilang mga katangian na hindi mo makikita sa trauma bond. Ang unang katangian ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay safe. Ikaw ay nag-feel na secure. Ikaw ay nag-feel na protected. Ikaw ay nag-feel na ikaw ay maaaring maging iyong sarili nang walang takot. Sa trauma bond, ikaw ay laging nag-feel ng takot. Ikaw ay laging nag-worry kung ano ang gagawin mo na magpapagalit sa kanila. Ang pangalawang katangian ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay nag-i-encourage sa iyo na maging ang best version ng iyong sarili. Ang iba ay nag-support sa iyong mga pangarap. Ang iba ay nag-celebrate ng iyong mga tagumpay. Sa trauma bond, ang narsisista ay nag-discourage sa iyo na maging ang best version ng iyong sarili. Sila ay nag-sabotage ng iyong mga pangarap. Sila ay nag-diminish ng iyong mga tagumpay. Ang ikatlong katangian ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay may mutual respect. Ikaw ay nag-respect sa iba at ang iba ay nag-respect sa iyo. Sa trauma bond, walang mutual respect. Ang narsisista ay nag-disrespect sa iyo at ikaw ay nag-accept nito dahil sa trauma bond. Ang ikaapat na katangian ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay may healthy na communication. Ikaw ay maaaring magsalita ng iyong mga pangangailangan at ang iba ay nakikinig. Sa trauma bond, walang healthy na communication. Ang narsisista ay hindi nakikinig. Sila ay nag-gaslight. Sila ay nag-manipulate. Ang ikalimang katangian ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay may consistency. Ang iba ay consistent sa kanilang pag-ibig. Sila ay hindi nag-hot and cold. Sa trauma bond, ang narsisista ay nag-hot and cold. Ito ay ang cycle ng abuse at reconciliation na nag-create ng trauma bond. Ngayon na nauunawaan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng trauma bond at ng tunay na pag-ibig, kailangan mong tanggapin ang isang mahalagang katotohanan. Ang iyong koneksyon sa narsisista ay hindi pag-ibig. Ito ay trauma bond. At ang trauma bond ay maaaring ma-break. Ito ay hindi madali, ngunit ito ay posible. Ang unang hakbang ay ang pag-recognize na ito ay trauma bond, hindi pag-ibig. Ang pangalawang hakbang ay ang pag-understand na ang trauma bond ay hindi dapat panatilihin. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-commit na mag-break ng trauma bond. Ang pag-break ng trauma bond ay nangangahulugang kailangan mong mag-cut ng contact sa narsisista. Ito ay nangangahulugang walang text messages, walang phone calls, walang social media stalking, walang pag-hope na magbabago sila, walang pag-check kung paano sila. Ito ay nangangahulugang complete na separation dahil habang ikaw ay nag-maintain ng contact, ang trauma bond ay patuloy na lumalaki. Ang iyong brain chemistry ay patuloy na nag-crave ng dopamine rush ng reconciliation. Ang pag-break ng trauma bond ay mahirap. Ito ay parang pag-quit ng droga. Ang iyong katawan ay mag-crave ng narsisista. Ang iyong isipan ay mag-create ng mga dahilan upang makipag-ugnayan sa kanila. Ang iyong emosyon ay mag-convince sa iyo na kailangan mo sila.
Ngunit ito ay lahat ng bahagi ng trauma bond. Ito ay lahat ng bahagi ng addiction. At tulad ng anumang addiction, ang tanging paraan upang mag-recover ay ang complete na separation at ang pag-rebuild ng iyong sarili. Ngayon na nauunawaan mo ang trauma bond at kung paano ito nag-control sa iyo, kailangan nating tuklasin ang mga praktikal na hakbang upang umalis. Hindi ito tungkol sa pag-hope lamang. Hindi ito tungkol sa pag-pray lamang. Ito ay tungkol sa konkretong aksyon na kailangan mong gawin upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong kinabukasan. Ang mga hakbang na ito ay hindi madali, ngunit sila ay kailangan. At ang iyong buhay ay depende sa iyong kakayahang gawin ang mga hakbang na ito. Ang unang hakbang ay ang pagplan ng iyong safety. Ito ay hindi tungkol sa pagdramatic. Ito ay tungkol sa pagpraktikal. Kailangan mong maunawaan kung saan ka magiging ligtas. Kung meron kang mga anak, kailangan mong maunawaan kung paano mo sila ipoprotekta. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong kaligtasan, kailangan mong makipag-ugnayan sa mga lokal na organisasyon na tumutulong sa mga taong nasa abusive na relasyon. Sa Pilipinas, meron kang mga organisasyon tulad ng Gabriela, ng Philippine National Police Women and Children Protection Center at ng iba pang mga grupo na handang tumulong. Ang pagplan ng safety ay nangangahulugang kailangan mong malaman kung saan ka magiging ligtas. Mayroon ka bang mga kaibigan na maaari mong magtiwala? Mayroon ka bang mga pamilya na maaari mong magtiwala? Mayroon ka bang pera na nakatago na maaari mong gamitin upang magsimula ng bagong buhay? Ang mga tanong na ito ay mahirap, ngunit sila ay kailangan. Dahil ang pag-alis ay nangangahulugang kailangan mong maging handa. Ang pag-alis ay nangangahulugang kailangan mong magkaroon ng plano. Ang pangalawang hakbang ay ang pag-document ng abuse. Ito ay nangangahulugang kailangan mong magsulat ng mga insidente. Kailangan mong isulat ang petsa, ang oras, kung ano ang nangyari, kung sino ang nagsaksihan. Kailangan mong mag-take ng mga larawan ng mga pisikal na sugat kung mayroon. Kailangan mong mag-save ng mga text messages, mga email, mga voice messages na nagpapakita ng abuse. Ang dokumentasyon na ito ay mahalaga dahil ito ay magbibigay sa iyo ng ebidensya kung kailangan mo ng legal na tulong. Ito ay magbibigay sa iyo ng clarity kung kailangan mo ng reminder kung bakit ka umalis. Ang pag-document ay mahirap dahil ito ay nangangahulugang kailangan mong harapin ang abuse ng direkta. Ngunit ito ay kailangan dahil ang iyong memorya ay maaaring maging fuzzy. Ang trauma bond ay maaaring gawing malabo ang iyong pag-iisip. Ang narsisista ay maaaring mag-gaslight at sabihin na hindi nangyari ang mga bagay na alam mong nangyari. Ang dokumentasyon ay magbibigay sa iyo ng katotohanan. Ang dokumentasyon ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-establish ng support system. Ito ay nangangahulugang kailangan mong magsalita sa mga taong maaari mong magtiwala. Kailangan mong sabihin sa kanila kung ano ang nangyari. Kailangan mong humingi ng tulong. Alam ko na ito ay mahirap. Alam ko na ang iyong kultura ay nagtuturo sa iyo na ang mga problema ay dapat na itago. Ngunit ang pag-hide ng problema ay hindi nag-solve nito. Ang pag-hide ng problema ay nagpapalalim lamang nito. Kailangan mong magsalita. Kailangan mong humingi ng tulong. Ang iyong support system ay maaaring maging iyong mga kaibigan, iyong pamilya, iyong mga professional tulad ng therapist o counselor. Ang iyong support system ay ang mga taong magiging kasama mo sa iyong paglalakbay. Ang iyong support system ay ang mga taong magbibigay sa iyo ng lakas kapag ikaw ay nag-doubt. Ang iyong support system ay ang mga taong magpapaalala sa iyo kung bakit ka umalis kapag ang trauma bond ay nag-pull sa iyo pabalik. Ang ikaapat na hakbang ay ang pag-consult sa mga profesional. Ito ay nangangahulugang kailangan mong makipag-ugnayan sa isang therapist o counselor na may karanasan sa domestic abuse at sa trauma. Ang therapist ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong trauma.
Ang therapist ay makakatulong sa iyo na mag-process ng iyong emosyon. Ang therapist ay makakatulong sa iyo na mag-develop ng coping strategies. Ang therapist ay makakatulong sa iyo na mag-rebuild ng iyong self-worth. Mayroon din kang legal na mga profesional na maaari mong konsultahin. Kung mayroon kang mga anak, kung mayroon kang mga financial na alalahanin, kung nag-fear ka para sa iyong kaligtasan, kailangan mong makipag-ugnayan sa isang abogado. Ang abogado ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong mga karapatan. Ang abogado ay makakatulong sa iyo na mag-file ng mga kaso kung kinakailangan. Ang abogado ay makakatulong sa iyo na protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Ang ikalimang hakbang ay ang pag-prepare ng iyong financial independence. Ito ay nangangahulugang kailangan mong magkaroon ng pera. Kailangan mong magkaroon ng access sa iyong sariling bank account. Kailangan mong magkaroon ng iyong sariling trabaho o ng paraan upang kumita. Ang financial independence ay ang susi sa iyong kalayaan. Dahil kung ikaw ay financially dependent sa narsisista, ikaw ay hindi makakaalis. Ikaw ay magiging trapped. Ang pag-prepare ng financial independence ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Ngunit ito ay kailangan. Kailangan mong mag-save ng pera. Kailangan mong mag-develop ng skills na magbibigay sa iyo ng trabaho. Kailangan mong mag-plan ng iyong kinabukasan. Ang financial independence ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa iyong kapangyarihan. Ito ay tungkol sa iyong kalayaan. Ang ika-6 na hakbang ay ang pag-set ng boundaries. Ito ay nangangahulugang kailangan mong magsimulang sabihin ang hindi. Kailangan mong magsimulang protektahan ang iyong sarili. Kailangan mong magsimulang mag-stand up para sa iyong sarili. Ang pag-set ng boundaries ay hindi madali dahil ang narsisista ay mag-resist. Sila ay mag-gaslight. Sila ay mag-manipulate. Sila ay mag-threaten. Ngunit kailangan mong manatiling matatag. Kailangan mong manatiling consistent. Kailangan mong manatiling focused sa iyong sarili. Ang pag-set ng boundaries ay maaaring magsimula sa mga maliit na bagay. Maaari mong sabihin na hindi ka available sa ilang oras. Maaari mong sabihin na hindi mo gugustuhin ang ganitong uri ng pag-uusap. Maaari mong sabihin na hindi ka mag-accept ng ganitong uri ng pag-uugali. Ang mga maliit na boundaries na ito ay magiging foundation ng iyong mas malalaking boundaries. Ang mga maliit na boundaries na ito ay magiging simula ng iyong pagpapahintulot. Ang ika-7 hakbang ay ang pagplan ng iyong exit. Ito ay nangangahulugang kailangan mong malaman kung kailan at paano ka iiwan. Kailangan mong malaman kung saan ka pupunta. Kailangan mong malaman kung ano ang dadalhin mo. Kailangan mong malaman kung paano mo ipapaalam sa narsisista. Ang pagplan ng exit ay nangangahulugang kailangan mong maging strategic. Kailangan mong maging ligtas. Kailangan mong maging handa. Ang pagplan ng exit ay maaaring nangangahulugang kailangan mong magsalita sa narsisista ng malinaw. Maaari mong sabihin na ang relasyon ay nagtatapos. Maaari mong sabihin na ikaw ay umalis. Ngunit ang pag-announce ng iyong exit ay maaaring maging dangerous. Ang narsisista ay maaaring maging violent. Ang narsisista ay maaaring mag-threaten. Kaya naman, ang pagplan ng exit ay dapat na ligtas. Kung nag-fear ka para sa iyong kaligtasan, maaari kang umalis nang walang pag-announce. Maaari kang umalis habang sila ay nasa trabaho. Maaari kang umalis nang may tulong ng mga profesional. Ang ika-8 na hakbang ay ang pag-prepare para sa emotional aftermath. Ito ay nangangahulugang kailangan mong maunawaan na ang pag-alis ay hindi ang dulo. Ito ay ang simula. Pagkatapos mong umalis, ikaw ay mag-experience ng maraming emosyon. Ikaw ay mag-feel ng relief. Ikaw ay mag-feel ng sadness. Ikaw ay mag-feel ng guilt. Ikaw ay mag-feel ng anger. Ikaw ay mag-feel ng confusion. Ang mga emosyon na ito ay normal. Ang mga emosyon na ito ay bahagi ng proseso ng pag-heal.
Ang pag-prepare para sa emotional aftermath ay nangangahulugang kailangan mong magkaroon ng mga estratehiya upang mag-cope. Kailangan mong magkaroon ng mga tao na maaari mong tawagan kapag ikaw ay nag-struggle. Kailangan mong magkaroon ng mga aktibidad na nagbibigay sa iyo ng comfort. Kailangan mong magkaroon ng mga paraan upang mag-process ng iyong emosyon. Ang therapy ay mahalaga dito. Ang journaling ay mahalaga dito. Ang pag-exercise ay mahalaga dito. Ang pag-meditate ay mahalaga dito. Ang lahat ng ito ay mga tool na makakatulong sa iyo na mag-heal. Ang ikasiyang hakbang ay ang pag-commit sa no contact. Ito ay nangangahulugang walang text messages, walang phone calls, walang social media stalking, walang pag-check kung paano sila. Walang pag-hope na magbabago sila. Walang pag-respond sa kanilang mga mensahe. Ang no contact ay ang pinakamahalagang hakbang sa pag-break ng trauma bond. Dahil habang ikaw ay nag-maintain ng contact, ang trauma bond ay patuloy na lumalaki. Ang iyong brain chemistry ay patuloy na nag-crave ng dopamine rush ng reconciliation. Ang no contact ay mahirap. Ang narsisista ay mag-try na makipag-ugnayan sa iyo. Sila ay mag-text, sila ay mag-call, sila ay mag-email. Sila ay mag-try na makipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sila ay mag-try na mag-hoover, na mag-pull ka pabalik sa relasyon. Ngunit kailangan mong manatiling matatag. Kailangan mong mag-block sa lahat ng paraan ng komunikasyon. Kailangan mong sabihin sa iyong mga kaibigan at pamilya na hindi ka makikipag-ugnayan sa narsisista. Kailangan mong mag-delete ng kanilang numero. Kailangan mong mag-unfollow sa lahat ng kanilang social media accounts. Ang ikasampung hakbang ay ang pag-rebuild ng iyong buhay. Ito ay nangangahulugang kailangan mong mag-focus sa iyong sarili. Kailangan mong mag-discover kung sino ka talaga. Kailangan mong mag-pursue ng iyong mga pangarap. Kailangan mong mag-develop ng iyong mga talento. Kailangan mong mag-build ng iyong confidence. Kailangan mong mag-create ng isang buhay na puno ng kahulugan at ng kasiyahan. Ang pag-rebuild ay hindi mabilis. Ito ay isang long-term na proseso. Ngunit ito ay ang pinakamahalagang proseso ng lahat. Ang mga hakbang na ito ay hindi madali. Ang mga hakbang na ito ay nangangailangan ng lakas, ng determinasyon at ng suporta. Ngunit ang mga hakbang na ito ay kailangan dahil ang iyong buhay ay depende sa iyong kakayahang gawin ang mga hakbang na ito. Ang iyong kinabukasan ay depende sa iyong kakayahang gawin ang mga hakbang na ito. Ang iyong kalayaan ay depende sa iyong kakayahang gawin ang mga hakbang na ito. Ngayon, na nauunawaan mo ang mga praktikal na hakbang upang umalis, kailangan nating tuklasin ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Ito ay ang proseso ng pagbabago pagkatapos ng pag-alis. Maraming tao ang nag-focus lamang sa pag-alis, ngunit ang tunay na trabaho ay nagsisimula pagkatapos mong umalis. Ang pagbabago ay hindi isang event. Ito ay isang proseso. At ang prosesong ito ay magiging ang foundation ng iyong bagong buhay. Ang unang bahagi ng pagbabago ay ang pag-process ng iyong trauma. Ito ay nangangahulugang kailangan mong harapin ang lahat ng sakit na naranasan mo. Kailangan mong harapin ang lahat ng kasinungalinga na naniniwala mo. Kailangan mong harapin ang lahat ng paraan kung paano ka naging bahagi ng isang sistema na hindi malusog. Ang pag-process ng trauma ay hindi madali. Ito ay masakit. Ito ay nangangailangan ng oras. Ngunit ito ay kailangan upang maging healthy. Ang pag-process ng trauma ay maaring gawin sa pamamagitan ng therapy. Ang isang magandang therapist ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong trauma. Ang therapist ay makakatulong sa iyo na mag-identify ng mga pattern. Ang therapist ay makakatulong sa iyo na mag-develop ng mga estratehiya upang mag-cope. Ang therapy ay hindi isang sign ng kahinaan. Ito ay isang sign ng lakas.
Ito ay isang sign na ikaw ay handang mag-invest sa iyong sarili. Ang pag-process ng trauma ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng journaling. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang tool upang mag-process ng emosyon. Kailangan mong isulat ang iyong mga pakiramdam. Kailangan mong isulat ang iyong mga pag-iisip. Kailangan mong isulat ang iyong mga karanasan. Ang pagsusulat ay magbibigay sa iyo ng clarity. Ang pagsusulat ay magbibigay sa iyo ng perspective. Ang pagsusulat ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ang pangalawang bahagi ng pagbabago ay ang pag-rebuild ng iyong self-worth. Ang narsisista ay gumawa ng lahat upang gawing mababa ang iyong self-worth. Sila ay nag-criticize, sila ay nag-belittle, sila ay nag-gaslight, sila ay nag-convince sa iyo na ikaw ay walang halaga. Ngayon, kailangan mong mag-rebuild ng iyong self-worth mula sa simula. Kailangan mong magsimulang maniwala na ikaw ay may halaga. Kailangan mong magsimulang maniwala na ikaw ay karapat-dapat ng pag-ibig. Noon kailangan mong magsimulang maniwala na ikaw ay karapat-dapat ng respeto. Ang pag-rebuild ng self-worth ay nagsisimula sa pag-recognize ng iyong mga katangian. Kailangan mong isulat ang mga bagay na maganda sa iyo. Kailangan mong isulat ang mga bagay na ikaw ay proud sa iyong sarili. Kailangan mong isulat ang mga bagay na ang iba ay nag-appreciate sa iyo. Ang mga katangiang ito ay hindi kasinungalinga. Ang mga katangiang ito ay totoo. Ang mga katangiang ito ay ang foundation ng iyong bagong self-worth. Ang pag-rebuild ng self-worth ay nagsisimula din sa pag-set ng boundaries. Kailangan mong magsimulang sabihin ang hindi sa mga taong hindi karapat-dapat. Kailangan mong magsimulang protektahan ang iyong enerhiya. Kailangan mong magsimulang mag-prioritize ng iyong sarili. Ang pag-set ng boundaries ay isang paraan ng pag-show sa iyong sarili na ikaw ay may halaga. Ang pag-set ng boundaries ay isang paraan ng pag-show sa iyong sarili na ikaw ay karapat-dapat ng respeto. Ang ikatlong bahagi ng pagbabago ay ang pag-identify ng iyong mga pattern. Ito ay nangangahulugang kailangan mong maunawaan kung bakit ka nandito sa unang lugar. Kailangan mong maunawaan kung aling mga pattern mula sa iyong pamilya ang nag-contribute sa iyong pagpili ng narsisista. Kailangan mong maunawaan kung aling mga kasinungalinga tungkol sa pag-ibig ang naniniwala mo. Kailangan mong maunawaan kung aling mga lugar sa iyong sarili ang kailangan ng pag-heal. Ang pag-identify ng mga pattern ay nangangahulugang kailangan mong maging honest sa iyong sarili. Kailangan mong tanggapin na ikaw ay gumawa ng mga pagpipilian na nagdala sa iyo dito. Hindi ito tungkol sa pagkakasala, ito ay tungkol sa pag-unawa. Dahil kung hindi mo nauunawaan ang iyong mga pattern, ikaw ay maaaring ulitin ang mga ito. Ikaw ay maaaring mahanap ang iyong sarili sa ibang narsisista. Kaya naman, ang pag-identify ng mga pattern ay kailangan. Ang ikaapat na bahagi ng pagbabago ay ang pag-develop ng healthy na relasyon sa iyong sarili. Ito ay nangangahulugang kailangan mong magsimulang mag-talk sa iyong sarili ng may pagmamahal. Kailangan mong magsimulang mag-treat sa iyong sarili ng may respeto. Kailangan mong magsimulang mag-prioritize ng iyong sarili. Ang relasyon na iyong mayroon sa iyong sarili ay ang foundation ng lahat ng iyong ibang relasyon. Kung hindi mo mahal ang iyong sarili, kung hindi mo respeto ang iyong sarili, kung hindi mo prioritize ang iyong sarili, ikaw ay mag-attract ng mga taong hindi rin mamahalin, respeto o prioritize ka. Ang pag-develop ng healthy na relasyon sa iyong sarili ay nagsisimula sa pag-practice ng self-care. Kailangan mong mag-invest ng oras sa iyong sarili. Kailangan mong gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kailangan mong mag-exercise. Kailangan mong kumain ng malusog. Kailangan mong matulog ng sapat. Kailangan mong mag-meditate. Kailangan mong mag-journal. Kailangan mong mag-read. Kailangan mong mag-create. Ang self-care ay hindi selfish. Ito ay essential. Ang ikalimang bahagi ng pagbabago ay ang pag-rebuild ng iyong mga relasyon.
Ang narsisista ay nag-isolate sa iyo mula sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ngayon, kailangan mong mag-rebuild ng mga koneksyon na ito. Kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan. Kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong pamilya. Kailangan mong mag-apologize kung kailangan. Kailangan mong mag-explain kung kailangan. Kailangan mong mag-rebuild ng tiwala kung kailangan. Ang pag-rebuild ng mga relasyon ay hindi madali dahil ang mga taong ito ay maaring maging resentful. Sila ay maaring magsabi na dapat kang nakita ang mga warning signs. Sila ay maaaring magsabi na dapat kang umalis mas maaga. Ngunit kailangan mong maunawaan na sila ay nag-worry sa iyo. Sila ay nag-care sa iyo. Sila ay nag-try na tumulong. At ngayon, kailangan mong tanggapin ang kanilang tulong. Kailangan mong tanggapin ang kanilang pag-ibig. Kailangan mong mag-rebuild ng mga relasyong ito. Ang ika-6 na bahagi ng pagbabago ay ang pag-develop ng iyong mga pangarap. Habang ikaw ay nasa relasyon, ikaw ay nag-sacrifice ng iyong mga pangarap. Ikaw ay nag-focus sa narsisista. Ikaw ay nag-focus sa pagbabago nila. Ikaw ay nag-focus sa kanilang mga pangangailangan. Na ngayon, kailangan mong mag-focus sa iyong mga pangarap. Kailangan mong maunawaan kung ano ang gusto mo sa buhay. Kailangan mong mag-pursue ng iyong mga pangarap. Kailangan mong mag-invest sa iyong kinabukasan. Ang pag-develop ng iyong mga pangarap ay nagsisimula sa pag-ask ng iyong sarili kung ano ang gusto mo. Kung walang narsisista, kung walang pamilya na mag-judge, kung walang kultura na mag-limit, ano ang gusto mo, ano ang magpapasaya sa iyo, ano ang magbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Ang mga tanong na ito ay mahirap, ngunit sila ay kailangan. Dahil ang iyong mga pangarap ay ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap ay ang iyong kinabukasan. Ang ika-7 bahagi ng pagbabago ay ang pag-learn ng mga lesson mula sa iyong karanasan. Ito ay nangangahulugang kailangan mong maunawaan kung ano ang natutunan mo mula sa relasyong ito. Kailangan mong maunawaan kung aling mga warning sign ang dapat mong bantayan sa hinaharap. Kailangan mong maunawaan kung aling mga red flag ang dapat mong i-ignore. Kailangan mong maunawaan kung aling mga pattern ang dapat mong baguhin sa iyong sarili. Ang pag-learn ng mga lesson ay hindi nangangahulugang ang iyong karanasan ay hindi mahalaga. Ito ay nangangahulugang ang iyong karanasan ay may halaga. Ang iyong karanasan ay nag-teach sa iyo ng mga bagay na hindi mo matututunan sa ibang paraan. Ang iyong karanasan ay nag-strengthen sa iyo. Ang iyong karanasan ay nag-prepare sa iyo para sa iyong kinabukasan. Kaya naman, ang pag-learn ng mga lesson ay kailangan. Ang ika-8 na bahagi ng pagbabago ay ang pag-develop ng resilience. Ito ay nangangahulugang kailangan mong matuto na mag-bounce back mula sa mga hamon. Kailangan mong matuto na mag-face ng mga problema ng may lakas. Kailangan mong matuto na mag-adapt sa mga pagbabago. Ang resilience ay hindi isang bagay na ipinanganak mo. Ito ay isang bagay na ginagawa mo. Ito ay isang bagay na nag-develop sa pamamagitan ng pag-face ng mga hamon at pag-overcome sa kanila. Ang pag-develop ng resilience ay nagsisimula sa pag-recognize na ikaw ay nag-survive na ng pinakamalaking hamon ng iyong buhay. Ikaw ay nag-survive ng relasyon sa isang narsisista. Ikaw ay nag-survive ng abuse. Ikaw ay nag-survive ng manipulation. Ikaw ay nag-survive ng gaslighting. Kung ikaw ay nag-survive ng lahat ng ito, ikaw ay maaaring mag-survive ng kahit ano. Ang iyong karanasan ay nag-prove na ikaw ay malakas. Ang iyong karanasan ay nag-prove na ikaw ay resilient. Ang ikasyang bahagi ng pagbabago ay ang pag-forgive ng iyong sarili. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng pagbabago. And kailangan mong mag-forgive sa iyong sarili para sa mga pagpipilian na ginawa mo. Kailangan mong mag-forgive sa iyong sarili para sa pagiging blind sa mga warning sign. Kailangan mong mag-forgive sa iyong sarili para sa pagiging mute tungkol sa abuse. Kailangan mong mag-forgive sa iyong sarili para sa pagiging dependent sa narsisista.
Ngunit ang pag-forgive ay hindi nangangahulugang ang iyong mga pagpipilian ay tama. Ito ay nangangahulugang ikaw ay nag-accept na ikaw ay tao at ang mga tao ay gumagawa ng mga pagkakamali. Ang pag-forgive ng iyong sarili ay isang proseso. Ito ay hindi mangyayari sa isang araw. Ito ay mangyayari sa paglipas ng panahon. Ngunit ito ay kailangan. Dahil kung hindi mo mag-forgive sa iyong sarili, ikaw ay mag-carry ng guilt at ng shame sa iyong kinabukasan. Ikaw ay mag-sabotage ng iyong sarili. Ikaw ay mag-prevent sa iyong sarili na maging masaya. Kaya naman, ang pag-forgive ng iyong sarili ay kailangan. Ang ika-10 bahagi ng pagbabago ay ang pag-celebrate ng iyong progreso. Ito ay nangangahulugang kailangan mong kilalanin ang mga hakbang na ginawa mo. Kailangan mong kilalanin ang iyong lakas. Kailangan mong kilalanin ang iyong determinasyon. Kailangan mong kilalanin ang iyong kagandahan. Ang pag-celebrate ng iyong progreso ay hindi tungkol sa pagiging arrogant. Ito ay tungkol sa pag-acknowledge ng iyong pagsisikap. Ito ay tungkol sa pag-recognize na ikaw ay nag-deserve ng credit para sa iyong pagbabago. Ang pagbabago ay isang long-term na proseso. Ito ay hindi mangyayari sa loob ng ilang linggo o buwan. Ito ay mangyayari sa loob ng mga taon. Ngunit ang bawat hakbang na ginagawa mo ay hakbang tungo sa iyong bagong buhay. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay hakbang tungo sa iyong kalayaan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay hakbang tungo sa iyong tunay na sarili. At ang iyong tunay na sarili ay ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay. Ngayon na naiintindihan mo ang buong proseso ng pagbabago, kailangan nating bumalik sa pinakamahalagang tanong. Ano ang tunay na propósito mo? Hindi ito ang propósito na sinabi sa iyo ng iyong pamilya. Hindi ito ang propósito na sinabi sa iyo ng iyong kultura. Hindi ito ang propósito na sinabi sa iyo ng narsisista. Ito ay ang propósito na ikaw mismo ang pipiliin. Ito ay ang propósito na magmumula sa iyong puso, mula sa iyong kaluluwa, mula sa iyong tunay na sarili. Maraming tao ang nagsasabi na ang iyong propósito ay magbago ng narsisista. Maraming tao ang nagsasabi na ang iyong propósito ay magbigay ng pag-ibig sa isang taong hindi alam kung paano mahalin. Maraming tao ang nagsasabi na ang iyong propósito ay magsakripisyo ng iyong sarili para sa iba. Ngunit lahat ng ito ay mga kasinungalinga. Ang tunay na propósito ay mas malalim. Ang tunay na propósito ay mas makapangyarihan. Ang tunay na propósito ay nagsisimula sa iyo. Ang tunay na propósito ay ito. Ikaw ay nandito upang maging ang best version ng iyong sarili. Ikaw ay nandito upang mag-live ng isang buhay na puno ng kahulugan, ng kasiyahan, ng tunay na koneksyon. Ikaw ay nandito upang mag-break ng mga siklo na ipinasa sa iyo ng iyong pamilya. Ikaw ay nandito upang maging modelo para sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, sa iyong komunidad ng kung paano dapat tratuhin ang sarili. Ikaw ay nandito upang mag-create ng isang legacy ng lakas, ng integridad at ng tunay na pag-ibig. Ang propósito na ito ay hindi tungkol sa pagiging napili ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagiging napili ng iyong sarili. Ito ay tungkol sa iyong kakayahang pumili para sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa iyong kakayahang sabihin ang hindi sa mga taong hindi karapat-dapat. Ito ay tungkol sa iyong kakayahang umalis mula sa isang relasyong hindi malusog. Ito ay tungkol sa iyong kakayahang mag-stand up para sa iyong sarili. Ang propósito na ito ay ang tunay na kapangyarihan. Maraming tao ang nag-think na ang propósito ay isang malalaking bagay na naghihintay sa hinaharap. Ngunit ang propósito ay hindi naghihintay. Ang propósito ay lumilikha mo ngayon sa bawat pagpipilian na ginagawa mo. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang umalis. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang magprotekta sa iyong sarili. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang magbigay ng pag-ibig sa mga taong karapat-dapat nito. Ang propósito ay lumilikha mo kapag pumili kang maging honest sa iyong sarili.
Ang tunay na proposito ay nagsisimula sa pag-unawa na ikaw ay hindi responsable para sa iba. Ikaw ay hindi responsable para sa emosyon ng narsisista. Ikaw ay hindi responsable para sa kanilang kaligayahan. Ikaw ay hindi responsable para sa kanilang pagbabago. Ang tanging tao na ikaw ay responsable ay ikaw. Ang tanging buhay na ikaw ay dapat mag-focus ay ang iyong sarili. Ang tanging kaligayahan na ikaw ay dapat mag-pursue ay ang iyong sarili. Ito ay hindi selfish. Ito ay essential. Sa ating kultura, ang pagiging selfish ay isang malaking insult. Ang ating kultura ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang magbigay ng walang tigil. Ang ating kultura ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang magsakripisyo ng iyong sarili. Ngunit ito ay isang kasinungalinga na kailangan nating baguhin. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-protect ng iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-prioritize ng iyong sarili. Ang proposito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging authentic. Ito ay tungkol sa pagiging honest sa iyong sarili at sa iba. Ito ay tungkol sa pag-live ng isang buhay na aligned sa iyong mga values. Ito ay tungkol sa pag-create ng mga relasyon na based sa mutual respect, sa honesty, sa tunay na pag-ibig. Ang proposyo na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang malalaking achievement o success. Ang tunay na proposito ay nagsisimula sa pag-recognize na ikaw ay may halaga. Hindi dahil sa iyong ginagawa, hindi dahil sa iyong achievements, hindi dahil sa iyong appearance, kundi dahil sa iyong pagkaka-exist. Ikaw ay may halaga dahil ikaw ay buhay. Ikaw ay may halaga dahil ikaw ay may puso. Ikaw ay may halaga dahil ikaw ay may kaluluwa. Ang halaga na ito ay hindi dapat i-earn. Ito ay inherent. Ito ay parte ng iyong pagkaka-exist. Ang proposito ay nagsisimula din sa pag-recognize na ang iyong karanasan ay may kahulugan. Ang iyong sakit ay may kahulugan. Ang iyong pagsisikap ay may kahulugan. Ang iyong paglalakbay ay may kahulugan. Hindi dahil sa Diyos o sa universe na may plano para sa iyo, kundi dahil sa iyo mismo ang gumagawa ng kahulugan mula sa iyong karanasan. Ikaw ang nag-decide kung ano ang matututunan mo. Ikaw ang nag-decide kung paano ka lalaki. Ikaw ang nag-decide kung ano ang magiging legacy mo. Ang tunay na proposito ay nagsisimula sa pag-commit na maging ang taong gusto mong maging. Hindi ang taong gusto ng iyong pamilya. Hindi ang taong gusto ng iyong kultura. Hindi ang taong gusto ng narsisista, kundi ang taong gusto mo. Ang taong may malalim na puso pero may matatag na hangganan. Ang taong may kakayahang magmahal pero may kakayahang mag-protect sa sarili. Ang taong may integridad at may lakas. Ang taong ito ay ang iyong tunay na proposito. Ang proposyo ay nagsisimula sa pag-understand na ang iyong buhay ay hindi tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa iyo. Ang iyong buhay ay tungkol sa iyong paglaki. Ang iyong buhay ay tungkol sa iyong kaligayahan. Ang iyong buhay ay tungkol sa iyong fulfillment. Ang iyong buhay ay tungkol sa iyong tunay na sarili. At ang tunay na sarili na ito ay ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay. Maraming tao ang mag-judge sa iyo dahil sa iyong pagpili na umalis. Maraming tao ang magsasabi na dapat kang manatili. Maraming tao ang magsasabi na dapat kang magbigay ng isa pang pagkakataon. Maraming tao ang magsasabi na ang iyong proposito ay magbago ng narsisista. Ngunit ang mga taong ito ay hindi ang buhay mo. Ang mga taong ito ay hindi ang puso mo. Ang mga taong ito ay hindi ang kinabukasan mo. Kaya naman, ang kanilang opinyon ay hindi dapat mag-matter. Ang tanging opinyon na dapat mag-matter ay ang iyong sarili.
Ang tunay na proposito ay nagsisimula sa pag-accept na ikaw ay deserve ng happiness, ikaw ay deserve ng love, ikaw ay deserve ng respect, ikaw ay deserve ng peace, ikaw ay deserve ng isang buhay na puno ng kahulugan at ng kasiyahan. Hindi dahil sa iyong ginagawa, hindi dahil sa iyong achievements, kundi dahil sa iyong pagkaka-exist. Ang iyong pagkaka-exist ay sapat. Ikaw ay sapat. Ang proposyo ay nagsisimula sa pag-understand na ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula lamang. Ang iyong tunay na buhay ay nagsisimula ngayon. Ang iyong tunay na sarili ay nagsisimula ngayon. Ang iyong tunay na proposyo ay nagsisimula ngayon. At ang proposyong ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang kasinungaliang sinabi sa iyo. Ang proposyong ito ay ang iyong sarili. Ang proposyong ito ay ang iyong buhay. Ang proposyong ito ay ang iyong kinabukasan. Kaya naman, ang tunay na proposyo ay hindi tungkol sa pagiging napili. Ito ay tungkol sa pagiging pumili. Ito ay tungkol sa iyong kakayahang pumili para sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa iyong kakayahang mag-stand up para sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa iyong kakayahang mag-create ng isang buhay na tunay, na authentic, na puno ng kahulugan. Ito ay ang tunay na kapangyarihan. Ito ay ang tunay na proposyo. At ang proposyong ito ay nagsisimula sa iyo.